Hello guys, magandang araw. Welcome to Ian Hermoso channel. Ako po si Elmer Hermoso. Nandito po itong video natin ngayon para po ipakita yung bigat ng ating battery kasi may mga nagtatanong po kung gaano kalaki yung battery, kung pakasya kaya sa compartment ng kanilang mga e-bike, kung gaano kabigat, kung paano yung connection doon po sa ating manual transfer switch. And doon po sa mga nagtatanong sa akin kung pwede daw po sila magpagawa ng e-bike, ay pasensya na po sa ngayon kasi medyo may pasok na po kasi ang estudyante, ay medyo busy na ng konti sa pag-print sa aming munting negosyo. Hindi po ako makatanggap ng pagpagawa ngayon kasi po syempre nakakahiya naman, baka maantala o mapatagal ang pagpapagawa. Baka sabihin po scam ako pagka nagtagal po bago ko matapos yung mga ipinapagawa nila. Ayoko naman po ng ganun. Tsaka gusto ko po pag kami nagpagawa, halimbawa magagawa ko agad at may ibigay ko po agad. Ngayon po hindi po nga po kaya kasi medyo busy po. So ngayon ay nag-chat na po yung ating kaibigan. Dumating daw po yung ating cover ng e-bike. Kuhanin lang po natin saglit and then diretso na po tayo. Guys, baka bago ka lang sa aking channel, huwag po kalimutan mag-subscribe at makikinig ang notification bell para updated ka sa na-upload ng videos at tutorial dito po sa aking YouTube channel. Pakilike na rin po itong ating video. So yan guys, ito yung ating in-order na cover. Maganda naman at sukat na sukat. Baka gusto nyo rin bumili, lalagay ko yung link ng bilihan dyan sa description. Ayan. Lahat ng sukat ng e-bike meron sila. Kaya doon na kayo bumili, mura, mabilis ang delivery. Ayan po, sa mga nagtatanong kung ilang kilo yung battery natin, 12.1 lang po. 60 volts, 22 Ah, 12.1. Ayun, nilagyan ko lang ng mga styro tong part na to para hindi umuntog doon sa e-bike. Ito naman, kaya nilagyan ng pampakapal sa ibabaw para hindi ko malog. So, tingnan naman natin itong sukat. Kasi may mga nagtatanong din kung anong size. Kasi para pag nilagay sa e-bike nila nga naman para alam kung anong sukat. Ito ang ating sukat. Kung mapapansin nyo, nag-iba yung posisyon ng ating battery. Diba dati mapapansin nyo, nung binild natin yan is 4x5. Kasi 20 yan. 4x5 siya dati. Ang problema, pagka ganun, makapal masyado, tumatama doon sa ibabaw ng upuan ng e-bike. Hindi natin mailagay kasi sikit. Maluwag siya sa side, kaso sa ibabaw, untog siya. Kaya ginawa ko ganyan, pahaba. So kung ganyan yung sukat, sa pahabang ganyan, pwede nyo rin matingnan kung kasya sa ilalim ng compartment nyo. So palagay ko kasya naman yan, kasi yan ay meron lamang, ayan, 20 inches lang. Sa 20 inches meron na pong allowance yun. 20 inches yung haba at yung taas niya ay nakatungtong kasi yun doon sa timbangan. Ang taas niya ay 4 inches lang po. Ayan, 4 inches yung height at yung haba ay 20 inches. So ayan, para meron kayong idea pag gusto nyo pong maglagay din yan. Tapos ito mapapansin natin, pinaltan ko rin to kumpara do sa inassemble ko nung una nung gabi. Napansin ko kasi umiinit siya. Ayan, bumili ako nung ganito na socket. Ito yung doon sa rice cooker. Yung sa rice cooker kasi syempre panlaban sa init talaga yun kasi rice cooker nga, pinaglulutuan nga yun eh. So ito ang ipinalit ko. Ito yung positive natin, yung brown doon sa positive terminal, at itong negative natin, itong yellow nakadugtong doon sa sa P- ng ating BMS. So ayan. Tapos yung pagdudugtong naman natin doon sa ating manual transfer switch ay nandito. So ayan mga kaibigan, ito yung ating pinagpapatungan ng ating battery. Ayan, yung styro na yan para hindi masyadong makalog masyado, para hindi masyadong makalog. Nagbutas ako dito sa ilalim. Ayan, mapapansin nyo, nagbutas ako sa flooring nya nang kasya itong wire na to. Ayan, yung wire na yan. And then ito yung ating pansaksak do sa socket na ikinabit natin do sa battery, nakakabit do sa BMS. So pag magagawa nito, make sure na tama yung polarity ng inyo pong battery, positive at negative, kasi hindi magkakaigi po yan talaga pagka mali po yan. Okay, at itinuro ko naman po yan doon sa ating first vlog ng pagbibuild niyan. Ngayon mga kaibigan, ay may nagtatanong nga kasi kung paano ang connection nito doon sa ating manual transfer switch.
So itong wire na to, butas yan sa ilalim. Tapos dinaan ko doon sa flooring, sa ilalim ng flooring. Ayan, di ba dyan? Doon. Dinaan ko doon kasi nandito yung main na battery natin, yung 32AH natin. Dito nakalagay sa ilalim ng upuan ng driver. Yan. Nandyan kasi yun. So yung kadugtong nito, yung kadugtong niyan, dalawang wire niyan sa loob, no? Isang positive at isang negative. Ang kadugtong nyon ay ito. Ayan, idinaan ko lang doon sa ilalim. Masikip kasi hindi ko mabidyohan yung ilalim. Idinaan ko lang doon yung wire na yan. Tapos yung wire na yan, may buhol yung isa. Mapapansin nyo, may buhol yung isa. Palatandaan ko na yun ay positive. At itong isa yung negative. Binuhulan ko para meron akong palatandaan. Pag gumamit naman tayo ng manual transfer switch, meron siyang palatandaan din. Meron siyang, kung mapapansin nyo mga kaibigan, meron siyang letter. Ayun o. B, A. Dito sa kabila, meron din yan. B, A. Tapos dito, kabila, ayan, B, A. Okay? Malinaw, no? Ibig sabihin, kayo na po ang bahala kung anong gusto nyong gamiting positive, kung yung B or yung A. So dito sa aking sitwasyon, ang ginamit kong positive is yung letter A. Kung mapapansin nyo, yung may buhol, yung positive na galing sa battery natin, ay pumasok doon sa letter A. Okay? Sa letter A. Tapos yung negative, ayun yung letter B. Okay? Malinaw na. Yan yung isang side ng ating manual transfer switch. Okay? Dito sa isang side naman, ito. Sa kabila, ito yung wire na galing doon sa ating stock battery, yung ating lead acid battery ng ating e-bike. Ito yung battery na kasama niya nung binili. Dito, ganun din. Dahil ang ginamit nating A dito sa kabila is yung positive. Ayan, A sa positive at B sa negative. Yan naman po kayo masusunod kung ano ang gusto nyo gamitin sa positive at negative. Basta pare-pareho po dapat yung gagawin nyo. Dapat ay kung ang A ay positive, lahat po ng connection yan, yung A yung positive. Tapos ito nga, katulad ng akin, A yung positive, tapos B yung negative. Dito naman, sa isang power source pa ulit, ito nga yung galing doon sa battery natin na lead acid battery. Yung positive niya is nakalagay din dun sa A, at yung negative niya is nakalagay din dun sa B. Okay? Dito naman sa kabila, dito, ito yung papasok na dun sa load. Ito yung papasok na dun sa ating e-bike. Ito yung papasok na doon sa ating controller. Okay? Tulad nung nangyari kanina doon, letter A is yung positive. Okay? And mapapansin nyo, positive, dumaan siya sa breaker. Okay? Dumaan siya sa ating safety breaker na 40 amperes. Ayan. 48 volts to 64 volts. 40 amperes po yung ginamit nila. Ito po hindi ako naglagay. Ito po built-in na rito ng binili. So ayan, letter A yung positive ulit. Ayan, letter A yung positive. And then, sa negative, yung letter B. Okay. Malinaw, no? Ngayon, pag itong switch natin ay doon nakalagay, doon nakasiksik ng paganyan, ayan, pag dyan nakalagay ang switch natin, yung power na gagamitin natin is galing doon sa Life PO4 na binuo natin. Yun nasa likod ng upuan, yung battery na inilalagay natin dyan. Yun yung power source na pagkukuhanan nga natin ng power source nga ano. Yun yung ating Life PO4 na nandun sa likod. So ngayon, pagka nalobat siya, or kung ito naman ang nalobat at gusto mo ilipat sa isa, di ganun lang. Halimbawa, gusto mo naman dito manggaling yung power source mo sa lead acid battery, tanggalin mo lang yan, and then ilipat mo dito. Okay, ganyan. So ngayon, dahil dyan siya nakalagay at ini-on natin itong ating breaker, may power yung ating e-bike. Pero kung dito natin ilalagay siya sa isa, ayan, pag inilipat natin ganyan at dito natin nilagay, walang power yung ating e-bike kasi hindi nakakabit yung battery. Pero pag nakakabit yung battery ng isa, edi ganyan siya, palit-palitan lang po sila niyan.
Kayo na po ang bahala kung alin ang gusto nyo i-reserve. Kung ang gusto nyo i-reserve yung lead acid battery or yung inyo pong Life PO4. Tapos kung sira naman talaga na yung lead acid battery nyo, edi kung magpapalit po kayo ng Life PO4, edi alisin nyo na yung luma kasi napakabigat po nito. Mapapansin nyo yung ating Life PO4 is nasa 12 kilos lang. Ito pong 2 piraso nito baka mas mabigat po sa 12 kilos. Yung 2 piraso nitong lead acid battery, ilan po ito? 5 po yan. Hindi napakabigat po niyan. Kaya pag hindi po kami lumalayo, hindi kami pumupunta sa malayo, hindi ko na lang muna inilalagay yung Life PO4 kasi nakawawa naman yung e-bike. Kasi katulad kahapon ang dami naming sakay, kasama pa namin yung battery, di ang bigat naman namin, no? So ayan mga kaibigan, sana nakatulong, lalo doon sa nagtatanong kung paano raw kinakabit itong ganito, yung ating manual transfer switch. Kasi nga syempre naipakita ko lang na may nakakabit akong ganito, hindi ko na ipaliwanag kung paano ikinabit. So ngayon ay yun, pinaliwanag ko na. Tapos ito pa yung kung gusto mo nang magkabit ng battery equalizer sa iyong lead acid battery para laging equal yung charging at discharge nya, ito po yung battery equalizer, yung kulay black na yan. May tutorial din po ako niyan kung paano ko po yan ikinabit. So hanggang dito na lang mga ka-e-bike, sana nakatulong po itong aking video. Ride safe po tayo palagi. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye.